May buntag sa tanan. Vice Mayor Wik-Wik-Boy, members of the Sangguniang Panglungsod, present today, atong bisita nga PNP, BGMP, Bureau of Fire, ang atong mga department heads present. Kanatong tanan, may buntag. Well, usa sa kong ikasulti, no, experience the past week is that daghan yung mangutana sa kuha through online, through messages, private message. Mayor, balik na magklase ugma. Nga klaro kayo ang bagyo tuana sa Luzon. No, then ang forecast karong adlaw is sunny. Kung naman gani ulan, occasional. Light, very light nga ulan. But still, daghan nga po yung mangutana. Ako lang yun, lahi yun ang reach karon sa social media. But still, daghan nga po gagamit ng social media nga wala gatanaw yun sa mga giingon tag accurate news information. No? Instead nga mag-rely sa mga klaro nga government website like for example DOST Pag-asa DOST, dito na hinon sa mga fake news nga paminaw. No, that's why ang ilang tanaw, maybe ang forecast sa Luzon, ulan, baha, ang abi nila apil na dinhi sa tuwa. But sometimes, no, dili na to malikayan because daghay peddlers labaw na mga reels, no, daghay peddlers of mga fake news. Dayon normal yun nga mga hadlok ang mga ginikanan. But kita din sa Iligan na nikamot yun no, nga itong Iligan City Disaster Risk Reduction Management Office nga maplastar ang ilahang pagresponde, ang ilang preparation o pagresponde in kaso man na ay problema. No, congratulations ICDRRMO. Kung asa mo karon, kung wala mo din, that means you're still maybe a lot of you lack sleep, no, kulang tulog, nagpahulay. Kaya for the past ingotag tulo upat kadlaw ga-monitor kanunay ang ICDRRMO. Wala pa to'y labot tunay tabo last week, no, katong bagyong Tino nga niagi sa Visayas nga grabe ang affected. Nakita nato how important is urban planning, no? Ang pagplano asa paingon ng tubig, ang mga drainages nato kung saan nato plastar. That's why nakakaroon, nakabinbin, nakapending karon sa ato ang Iligan City Engineering Office ang plano sa ato ang drainage plan. Apan wala pa nato, well, nasugdan nato sa hinay-hinay nga budget nga gikan sa ato ang kagalingon budget, no, annual budget, but wala na pa nato mapundoy dako-dako tungod kay, no, tungod ni sa mga limitation sa budget. That's why kung pon-pon makalugar ta, mga tagtabang sa national government, sa mga senators nga atong kaila nga kung pwede mapunduhan nila. O klaro na to, dili mapaingon sa ghost projects, no, na project nga walay kapainan. Look what happened to Cebu, look at Talisay, look at Liloan, nga mismo mga villages dito, no, nga wipe out, mga kilid sa mga suba, just like what happened sa Sendong. Still, akong tagag-order ang atong Isenro, no, klaruha ang mga operator nga wala mo lampas sa ilang allowed o kanang wala maabuso ang ilang pagwari, no, kay dili ta pwede magpakabaya nga ato lang ni sa pasagdan kay simba ko mahitabo na po nag-usab dinhi sa tuwa sa Iligan. Kita mo nga natay mga flood control, but makita nato daghan pagyapoy kulang. No, daghan gyapon kulang sa netabo kaniadto sa Sendong hantod karon na portion, no, it's either
walay budget, or ang ikaduha, dili mo sugot ang mga tang-iya nga ipagamit ang ilang property. So, in kaso na baha, kinsa na may paninglan ani, kita karon nga naa diri karon kalingkod nga panerbisyo naa sa katungdanan. But again, let's be proactive, no? Isendro, let us be proactive. Go out, check ninyo si engineer's office, kay mga drainages, mga creeks nato karon nga puno kayo. Nahimo na tag-order. Nato nang gihangyo ang mga barangay captains, unaman mo yung mga creeks, mga riverbeds, ang mga suba daplin sa inyo tanawa palihog kung limpyo ba, continuous bang agas tubig ang flow sa tubig, kay kung dili kinahanglan manawag mo kay wa mi kay balo dinhi sa LGU kung unsa gyud ang sitwasyon niya sa inyong barangay. So that's why we need to cooperate, we need to work together for the safety of our constituents. Ako lang klarohon, Mayor, kinanglan mo declare kag no classes tomorrow. Akong klarohon, kanina proseso, dili Mayor ang gabot. Na ay council, member sa council, Pag-asa, DOST Pag-asa, OCD, na kay government nga agencies nga membro niya na. Kay balo si Councilor Enborong, kay kauban po siya niya sa council, o nakita niya kung unsa kalisod, no? Unsa ka tedious ang process before we can declare something, no? Di ganita basta-basta maka-declare o kanang even pag-declare o red alert o blue zone, blue alert, dili nga na kadali. So, hopefully, ang mga ginikanan, although kay balor mo, kay balutaw, worried mo sa inyong mga anak, but atong iklaro nga nga local government nato, especially this administration, dili na mo sugot na naing simbang kong may tabo, no, nga kami ang galingkod karon. So we are always prepared, we are always on the lookout. At the same time, we make sure that when we decide on something, kinanglan mo follow procedure. So, again, reminder, mga basura, mga sangkot na makabara sa agyanan sa tubig, mga barangay captains, ako'y balik-balik. Hopefully, the media can pick this up para ma-remind balik-balik sa inyong mga radio station, sa inyong mga radio program, kabahin ni ining atong problema din sa Iligan. Ang pasanginlan biya kasagaran, ang mga barangay official o dili mangani ang mga city official. Nakay mga courtesy visit last week, ang usa sa importante nga nakabisita na to ang regional manager sa National Housing Authority, ang OIC regional manager nga si Engineer Homer Cesar. So ato nga bugitan now among i-discuss ang implementation sa atong mga housing program, labaw na ang atong core shelter assistance program sa Iligan. By the way, ang core shelter na plano na by kompleto ng budget for the core shelter. So by next year, umana na sa tanan, wa na mahurot ng pondo sa DSWD, magamit na nato insakto, ma-implement nato. Finally, ang mga sendong survivors, although dili tanan, no, priority comes, kato mga taga-priority mo'y makaunang makadawat. Don't worry, karong panahon na mo-undergo ta o kaning local housing board, no, decision making, labaw na ang pagpili kung kinsa tong deserving, kinsa tong mga angayan nga makadawat sa mga balay. Ang Mandulog, no, ako malikon, ang Mandulog, Kapuso Village, na 80 houses completed out of 100. Ang upper hit ang plano na 100 units, houses, ongoing, construction, Kalubihon na 280 units already bidded out, ready for construction. Then ay remaining 382 units for bidding this year
to fast-track completion by next year. Mauna siyang report. Then, congratulations sa MSU Metsatronics team nga nidaog sa bronze medal sa World Skills Competition sa Manila. Mo represent sila sa Iligan next year, this coming December. This coming December dito sa Taipei sa World Skills Asia 2025. Also last week, congratulations sa atong LEDIP office nga gipahigayon ang business month as well as pagpahigayon sa Go Negosyo 3M on Wheels to Iligan with our partners, Iligan Chamber and the Department of Trade and Industry. Nindot kayo ang epekto o ang experience nung nadawat sa itong mga estudyante dito sa Go Negosyo kay gituluan sila unsaong pagnegosyo. Marlene Yang was there, Grace Salibas was there, and katong mga batanon nga gusto mo tuon kabahin sa negosyo first hand na yung mga coaching ang ibuhat para sa ila. Not only yung mga bata, ng mga estudyante, apil na po ang mga MSMEs na still katuon pagyapon unsay maayong pamagi unsang pag-handle silang negosyo tarong. Di na nato na sila compare sa mga negosyante nga dako kasama ni Wik Uy na masiyod sa bali-bali di na yun mahundan o kwarta. Congratulations sa itong mga kapulisan, Joe Librado, top 1 best speaker sa Police Community Affairs and Development Course, together with the Iligan team, ang nakakuha Best Group Presenter Award, dili basta-basta ang Iligan labaw ng atong ICPO. Congratulations, ang kulang lang, akong hangyo unta nila, kung attend sila o flag ceremony, kinanglan mo sayaw. Pero amot lang, kay nalingaw mi sa mga nanayaw last week na mga police po sila karon nanganhin ni wa man nag-uniforme ka ng PE nila ka ng pang sports nila. Anyway, thank you very much and congratulations. Now again, congratulations sa City Health Office, the Iligan Nutrition Committee sa inyong na-achieve magulang for your office and for Iligan City. Well, wala nag-report. Hurot ng kodigo. Ba't na lang isa, no? Nagitawag o relief operation drive for Typhoon Tino victims na nasa Cebu. Ang Majestic Waterfalls Eagles Club, Northern Mindanao Region 2 is organizing a relief operation bound for Cebu City to extend humanitarian assistance to our fellow Filipinos affected by Typhoon Tino. They're accepting donations, used clothing, bottled waters, hygiene kits, mga dulaan para sa mga bata, non-perishable food items like rice, canned goods, powdered milk, coffee, instant noodles, uban pa. Dayon, money, communitary, assistance ang inyong ihatag, please send screenshots for transparency. Ang ilang drop-off point na sa Glitz and Glam Nail Spa sa May Zamora, Iligan City, doon sa St. Michael's Cathedral. So, ang last collection nila is November 12, 2025. Ang tentative date sa relief operation is November 14 to 16, karong bulana, 2025. Thank you very much sa inyong presensya sa karong Monday's flag ceremony. Para sa atong mga empleyado sa local government of Iligan, dako kayong challenges nga gatubang sa tuwa. Daghan pa kayo tayo kulang nga angay buhaton para sa syudad sa Iligan. Kada department na ay mga challenges, ICWS, ang City Tourism Office, City Treasurer's Office na very challenging ang trabaho, ang atong tanan halos City Engineer's Office
eye syndrome, mga problema na to. Even city vet office, nga mahot na natag doktor. Very challenging kayo. Bago lang, nag-ingon nga no pets allowed dito sa may Esplanade. Nakita na nako at isang gabi nga post, tae ng mga baka nga dito. So meaning, itong buhay ng baka dito ni Agi. So saan na ito na pagsulbad sa mga problema. So I challenge i-ed mo, no, Agnes Clerigo, where are you? Imo na ng trabaho, saan na ito atubang o paghatag solusyon niya na. Siguro magpalitag diaper para sa mga kabaw na Agi. Joke lang. But that's the reality. Ingon nga kung damn if you don't, no? Na kung dili ka mo, dili na ito atubangon ng trabaho, ang problema, isa may paninglan sa problema. Ang paninglan, itarga po the local government of Iligan. That's why very challenging ang atong trabaho. Correct? City Hospital, City Health Office, sus, ang reklamo, balik. But still, on a reality, there are limitations, no? Walay tao, kulang nurses. Dili lang gani kitang kulang nurses, pati mga private hospitals, dili sila ka-operate kaya walay nurses. That's the reality. Then everything ma-magnify is the city hospital, which is accommodating 3 times nga kaya masulod sa hospital. Times 3 ang pasyente kagana diya. Imagine unsang problema nga ilang diatuwang ni Doc Daguman. So again, challenges are there, but if we show that we intend to solve o mangita kag solusyon yani, makita yun ang tao. Just ang importante lang ipasabot sa atong mga kliyente, ipasabot sa ilang mao niya ang atong mga challenges. Instead nga magsilitag reklamo, magtinabangay kita. No, magtinabangay kita. That's why we have health centers. That's why we have doctors na muadto ng mga different barangays para ma-serve sila daan o dili na sila angay nga muadto city hospital o city health kung dako na ang ilang problema sa ilang health. So di na ko tason, thank you very much sa inyong tanan. May buntag, padayon, asenso, Iligan.